Patungo na tayo sa bundok ng Golgota. Anong gagawin niyo kay Jesus? Bakit ganyan ang kanyang ayos? Hindi mo ba nalalaman na ang taong yan ay nahatulan na ng kamatayan? Bakit wala naman siyang pagkakas? O bakit tunay ng kamatay? Walang pagkakasala. Hindi ba't kasalanan na nilangin mo ang mga tao na ikaw ang isinugo buhat sa langit? Kung kaya't karampatan lamang na mahatulan ang kamatayan ng taong yan at lubha mo na kaming nabala. Makakaalis ka na, babae. Sige na! Sinabi namin sa mga kaya mo muna kami naglapit sa kanya. Makalapit ka sa taong yan at kung di kita pagbigyan at kamatayan ang igawad ko sa'yo. Kahit kamatayan ay okay lang akin. Palapitin mo lamang ako sa kanya. Kahit kamatayan ay handa mo kamakin. Malapitan at makausap lamang ang taong yan. Hindi ako lubusang masama at pagbibigyan kita sa iyong kagustuhan. Ngunit, ipangako mo sa akin hindi ka magtatagal. Ayan! Ayan ang tinatawag mong guro. Lapitan mo. Maestro! Bakit ka nilagi na ganito? Baka wala silang abag! Sila'y malulupit! Ito ay kaloob ng aking amang Diyos sa langit na siyang dapat na magpapahal. Maestro! Hindi mo ikaw ang nagbibigay pagpapala sa tulad ng aming mga ama. At ikaw rin nagbibigay po ikaw sa nabibigay naming landas. Subalit kaya, Maestro, nasaan na ang pag-asa ng aming buhay? Parang nais ko na lamang malagutan ng hininga. Kung kinakailangan, Maestro, ako na lamang ang magdusa. Subalit ano ang magagawa ng isang abang tulad ko? Maestro, naririto po ako sa inyong harapan. Handang inalay ang buong buhay ko. Mapapalad ang may mabababa at mabubuting kalooban sapagkat sila'y tinataas ng aking amang Diyos. Tumayo ka, babae, at huwag makalimutan na magsilbi sa paanan ng aking dakilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Maestro, asahan mo ako'y magsisilbi sa paanan ng Diyos Ama. Jesus ng Nazaret, dumating na ang takdang oras. At ayan na. Ayan na ang dalawang mabigat na kahoy. Napapasanin mo
hanggang dun sa buntok ng mga bungo upang may sa katubaran ang mithiin mo na maging hari ng mga Hudyo. Ayan, lapitan mo. Ah! Oh, mahal kong Bruce. Ikaw ay kahit sa lahat. Ay tagal kong hinintay. Napasalin ka at tiligan ang aking buong balita. Napasalin ka sa loob lamang ng 3 oras upang ang sala ng lahat ay matubos. Yaring hindi kagustuhan mo aking ama. Halika at ako'y yayakan. Tama ba? Tama ba ang aking narinig? Halika at ako iyayakap. Ano ginagawa niyo sa kanya? Narito pa. Tigilan niyo na siya. Narito pa ang isang nilalang. Bakit nagsisilipa na kayo rito? Anong yung kailangan? Nais kong humingi ng pasasalamat. Pasasalamat sa taong nag-alapit na kamatayan. Bakit hindi kayo sa aming mga Romano magpasalamat? Sapagkat kung hindi dahil sa aming mga Romano, ay hindi nyo kikilalanin ang taong yan. Lubha ka lamang nakakabala. Lumisan ka't magpakalayo-layo. At baka, itlin ko pa ang iyong buhay. Kahit kamatayan, Ginoo. Ayun ako kumakin. Malapitan ko lamang ang aking guro. Kahit kamatayan, ay handa mo nga makin. Palapitan at makausap lamang ang tao ito. Hindi ako lubos sa masama. Pagbibigyan kita, ngunit 1 oras lamang, sapagkat malayo pa ang aming lalakbayin. Ayan! Ayan ang iyong guro. Lapitan mo. Maestro! Ako po ang bata ngayong pinagaling.
Maestro Jesus. Ako po ang batang pinagaling mo mula sa aking kapansanang kidom. Bukod tanging ikaw lamang po ang nagbigay buhay sa aming pag-asa. At tanging ikaw lamang din po ang nagbigay ng lakas na loob. Nang dahil sa'yo, Maestro, ang lahat ng tao sa aking paligid ay akin na nakakasalamuha. Nanonood sila, naki-ipag ko. Kaya dakila mo, Maestro. Ito sa'yo. Ito ang aking pinagaling. Nasaan na ang siya? Ang iba po ay nagpapagaling ko't nagbabagong buhay. Ang iba naman po ay walang lakas na loob upang lumapit sa iyo. Tanging kami lamang po ang nagnais. Subalit, Maestro, anong magagawa ng batang tulad ko? Ito ay kalooban ng aking amang Diyos na siyang dapat na matupad. Tumayo ka at huwag mo palilimot na magsilbi sa paanan ng aking dakilang amang Diyos sa langit. Salamat, Maestro. Asahan mo ako'y magsisi